wala naman sa tara na wag na magpabago pa. Dahil ito na nga ang umpisa. Ang Pilipinas ay babago na. Dahil hindi magpapapili kaya lahat ng mga Pilipino ay binati. Mabuhay ang Pilipinas! Mag-ingat tayo para sa ating susunod na Vice Presidente ng Pilipinas! BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang lihin. Lahat ng makabombong Sara, itaas ang kamay at wag na wag kayong mabahala. Hindi na to panaginip at hindi na rin akala. Silang dalawa'y nagsama para base sumagana. Kaya ano pa ang hinihintay? Tayo magsama-sama para sa ating tagumpay. Magkakaroon na tayo ng maunlad na buhay. Dahil si Bongbong at Sara sa bisyo ay tunay. Ikaw ay aming iniimbita. Halika na tayo magkaisa. Gusto mo na bang umulit ang masaya? Para na wag na magpapalit pa. Bongbong Marcos Jr. Lahat ng mga Pilipino ay binatina. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Tara halina magkaisa para sa isang mithin. BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara, BBM Sara. Halina magkaisa para sa isang mithin. Good morning, MPC. First question from Mr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. Where are you? Oh, there. Mr. President, kahapon po nagkaroon kayo ng sectoral meeting at ang pagkakasabi po kahapon ng BPI, mukhang nailatag na po sa inyo yung mga indicators para ma-lift yung price cap sa bigas. Ano pong desisyon nyo ukol dito, sir? Well, I think it's the appropriate time since namimigay tayo ng mga bigas. Yes, we are, as of today, we are lifting the price caps on the rice, both for the regular milled rice and for the well-milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga control. Pero hindi ibig sabihin, basta't ganun na lang. Dahil, kailangan pa rin natin ayusin ang agricultural sector. Kailangan pa rin natin tulungan ang mga pinakamahirap, pinakagutom na para kahit paano makaahon sila. So to do that, we have we will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one. Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families. Yung sa pinakamababang demographic economic class. Dahil talaga sila ang naghihirap. So, yung ating ginagawa ng DSWD, I think the Secretary will be able to, you want to jump in and say a few things about that? Yes, please, go ahead. Well, alam naman natin na multi-prong approach yung ginagawa natin. Meron tayong naitala na 1 million na food poor families sa buong bansa. Sila yung magiging beneficiaries nung nilunsad ng Pangulo natin na pilot program na food stamps. Pero habang inaayos pa natin yung pilot noon, tuloy-tuloy naman tayo mag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ito yung araw-araw nakikita nyo sa ating mga field office kung saan nakakatanggap sila ng food assistance. At yung food assistance na yun yung ginagamit nila pambili ng bigas dahil readily available naman sa ating mga merkado ang murang bigas. At tuloy-tuloy yan, it's a mainstay program ng departamento. Pinag-utos ho ng Pangulo kahapon at pinagtibay naman ng departamento na pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Maraming salamat. Thank you, Secretary Rex. Yun ang aming ginagawa dahil naman
meron tayong ina-anticipate, hindi natin makontrol pa rin ang market, pero para naman kung meron pang mangyari at ito'y maging mas mahirap para sa certain sector of our society, talagang ginagawa na natin ito, tumutulong na tayo, but we are going to continue and watch very closely kung sino ang mga tatamaan. Bukod pa rito, because we have to support the value chain, because we're still talking about production. Sa rice tarification law, merong nakamandate doon na 10 billion every year for the RCEF. Hindi RCEF, yung RCEF, yung namimigay ng mga gamit, mga traktor, mga dryer, mga harvester, etc. Ang ginawa natin para matulungan pa yung ating mga farmer, yung lampas dun sa 10 billion, nangongolekta ang rice tarification. Ang 10 billion nun, linagay na kagad para sa makinarya, para sa processing ng mga farmers. Ngayon, yung sobra na nakolekta, which this year is 12 billion plus, ay dapat bibigay din natin, pinaghatian natin, bibigay natin sa farmers pati. Pero yung iba dun, i-apply na natin, isasabay na natin para makapagpamigay pa tayo ng mga gamit para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga mangingisda. So that will go into the general dryers, siguro meron pang the cold storage for the fishermen. So the RCEF, from only the expenditure of 10 billion, it will now be 22 billion in that regard para bumilis nga talaga ang pagtulong sa ating mga farmer. Bukod pa doon, there is, nung tinitignan namin kahapon yung statistics, ang problema talaga ay dito sa NCR. Dito mataas ang presyo ng bigas. Sa ibang lugar ngayon, pag tinitignan natin ang presyuhan, mas mababa na sa price cap. Kaya doon sa ibang lugar, medyo maayos. But that's natural. Dahil nasa city tayo, matagal bago dumating ang bigas dito at nagiging mahal ang transportation, storage, processing fee dahil doon. Kaya tumataas naman ang presyo dito sa NCR. Kaya naman, I am happy to announce na I gave instructions to the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sabi ko sa kanya, we have to do something for NCR. Kaya nagbubuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen. There are 33 NCR congressmen. Ngayon, ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito sa Metro Manila, dito sa NCR. So that's another measure that we are undertaking para naman hindi basta pinabayaan na, basta maayos na yung price cap, hindi alisin na lang natin, tapos na. Hindi pa tapos to. Marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain nga natin ang presyo, ma-maintain ang supply, hindi talaga problema. Ang supply talaga hindi problema. We have, I think, presently close to 40 days. Packet lang ng packet, umaani tayo. So so we are lifting the price cap. But besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. We are also concentrating on the NCR because that is where the prices are most volatile and are highest. So doon tayo mag-concentrate una. We will pilot that project for the 33 NCR districts, NCR congressmen, na makapagbigay uli tayo ng bigas. And the RCEF that we are going to use is going to be the totality of the collection of the rice tarification law. So doon natin ilalagay lahat. Last question from Jean Mangaluz, Inquirer.net. Hello. Good morning. Hello. Good morning, sir. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya
hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila eh. So that's why we are doing all of these things. That's why we are doing all of the things to try and maintain the prices at a level that is affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Distribution siguro, meron na tayong ginagawa doon sa pass-through para sa cost ng pag-deliver ng bigas, lalo na sa mga malalayo. NCR is included there. Meron tayong project dito sa NCR. May program tayo dito sa NCR. So, that's perfectly natural. It's not a surprise, put it that way. Thank you, Mr. President. Thank you, MPC. All right? Okay. Thank you very much.